Hi Cancer, kumusta po? Hello po mga ating dude, welcome po sa mga nagbabalik. Ayan, maraming salamat po sa mga bago, pati na rin po sa mga cross-watchers. Hello po, welcome po. At sana po ay consider nyo po mag-subscribe. Maraming salamat po. Lalo na po sa mga patuloy pong sumusubaybay at nakasuporta po. Ayan, so masipag pong mag-comment. Maraming salamat po. Sa mga nag-subscribe, maraming salamat po mga ating dude. Ito po ang inyong February 2023 sa lahat po ng mga Cancer sign or Cancerian. Ayan, Cancer Angels, Cancer Babies. Ayan, kumusta po? Ito po ang makapangyarihan at importanteng mensahe mula po sa universe, mula po sa spirit realm, sa mga angels, sa mga archangels, sa spirit guides, sa inyo pong mga ancestors. Ito po ang makapangyarihang mensahe para po sa mga Cancerian ngayon pong February 2023. Universe, angels, spirit guides, pahingi po kami ng mga importante at makapangyarihang mensahe, makabuluhang mensahe para po sa mga Cancerian ngayon pong February 2023. Universe, Angels, Spirit Guides, pahingi po kami ng mga makapangyarihan at importanteng mensahe para po sa mga Cancerian, Cancer sign. Importante makapangyarihang mensahe para sa mga Cancerian ngayon pong February 2023. Oops. Wow, ito na po. 10 of Emotion. 10 of Emotion. Kung sa tarot deck po, ito ay 10 of Cups. So, ito po yung happy family, yung fulfillment po ng, yung sobrang saya mo kasi natupad na yung mga pangarap mo. Yung mga wish, yung mga dasal mo. Oops. 8 of Thought. 8 of Thought. Ito naman ay 8 of Swords. Yan sa traditional tarot deck. Yan naman po ay 8 of Swords. 8 of Thought. 3 of Emotion. 3 of Emotion. I-clarify natin. Okay. Universe, Angels, Spirit Guides. Clarify po namin itong 3 of Emotion. 3 of Cups. Reverse na King of Cups. Reverse King of Cups. Reverse King of Cups. 4 of Swords. Reverse na Queen of Wands. 8 of Pentacles. 3 of Cups reverse. Ito rin yun, yung 3 of Emotion, 3 of Cups. Pero yung past, ayan po ay sa previous o nakaraan po, nangyari na po, ay reverse po yung 3 of Cups. Lovers. So, napakarami pong mensahe o clarification o additional messages po dito sa 3 of Emotion. Ito na po yung ngayon. Celebration po yan, ang 3 of Emotion. 3 of Cups dati. Pwedeng 3 taon na po ang nakalilipas o sa ilan ay magte 10 years na or mag 8 years na po yan na kayo po ay hindi pa, kumbaga parang hindi po nakakapag-celebrate ng birthday po ninyo ng bonggang-bongga o kaya po ay hindi na po nakaka-attend ng mga parties, social gatherings, mga ganyan po. Celebrations, bibihira.
na makapag-celebrate. So, yun po yung magbabago ngayong February 2023. Mas madalas po na may mga celebration, parties, reunion din po ito. Reunion, family reunion, o yung mga kabatch mo nung nag-aaral ka pa, o mga naging kaibigan mo sa mga katrabaho mo dati, or ngayon sa kasalukuyan mga co-workers mo na mas madalas kayong lalabas, kakain sa labas, party, o yung ganun po, mga puro outdoor activities. Basta ito ay mag-e-enjoy ka, ayan po, magre-relax, mag-e-enjoy kasama ang mga mahal sa buhay o mga kaibigan. Ito na yung magbabago, hindi na siya reverse. Ito yung dati, nakaraan na po yan, reverse. Clarification, maaring dito po sa King of Cups na reverse ay maaring noong 2022 o ilang taon na pong nakalilipas, no? Past energy po ito, na maaring nagkaroon po kayo ng problema o parang tampuhan o hindi po, ano man pong conflict, hindi kayo nagkaintindihan, may samaan ng loob sa father figure, o pwede po itong naging importanteng lalaki sa buhay mo. So, sa ilan naman po ay hindi po talaga naging, hindi ka makapag-enjoy talaga ng yung totoo. Kasi, yung talagang sobrang, yung masaya, nag-e-enjoy, nabibili yung mga gusto, nakakapunta kung saan, nakakain ng lahat ng gusto. Yun po yung hindi ka makapag-indulge dahil ang ilan po sa inyo ay yan po, na hospitalized, nagkasakit ng matindi o nagka-problema po, malaking problema. Maari pong kayo po ay nawalan ng trabaho dahil nagkasakit or kailangan pong magpagamot, yan po, or therapy. Lovers, ayan mga ating dude, maaring nung pwedeng 2022 or ilang taon na po, 6 years, 3 years na po na hindi naging kumbaga naging successful ang romantic relationship sa ilan, na ito naman pong reverse na Queen of Wands ay nagkaroon ka ng matinding pagsubok sa iyong career, sa trabaho po ninyo, sa negosyo o creative projects. Yung magbabago ay nakikita ko dito na magiging masaya ka ulit, mas magiging creative ka, mas magkakaroon ka ng unique na mga ideas na makakatulong para magkaroon ng maging successful at maging stable, kasi 4 ay stability, security, protection ng divine. Dito po sa 8 of Pentacles, ito naman po yung magbabago ngayong February, lalo na sa mga wala pong trabaho, walang pinagkakitaan, o nawalan po ng trabaho ngayong February. Maganda po yan, employment, or magkakaroon po ng regular na trabaho o pagkakitaan. 4 of Swords, ang ilan naman po ay ang nakikita ko dito ay nagdarasal ka, sobrang nagko-contemplate ka sa mga nangyayari sa buhay mo, na gusto mo nang matapos talaga yung mga problema o anuman po itong pagsubok na nararanasan po ninyo. Sa ilan ay naghihirapan po sa kalusugan o may sakit na parang dinadala mo lang kasi ayaw sa ilan ay ayaw magpa-ospital, ayaw magpagamot kasi ayaw mong maging burden o maging pabigat sa iyong family. Sa ilan naman po ay nitong 2022 ay hindi naging, kasi 3 of Cups
reverse ay maaari po na yung kapartner po ninyo ay may iba. Okay, yung romantic partner po ninyo. So may problema po ang ilan sa love life o romantic partner na talagang sobrang stress ka at sobrang nasaktan. Ayan, mentally, emotionally, sobrang nasaktan ka. So yun po yung magbabago ngayon pong February 2023. Kasi 8, ang number 8 dito ay infinite abundance para sa ilan. Swerte po kasi ang 8, napakaswerte po yan na number na sign ng prosperity, abundance, swerte sa trabaho. 8 of thought, yun nga, ito yun, maaring yung sobrang marami kang naging problema o iniisip hanggang ngayon or inisip, yung talagang nagbigay sa'yo ng stress, depression, mental anxiety nitong 2022 o ilang taon na po, 4 o 8 years na po na kayo ay stress o may gumugulo lagi sa isip po ninyo, hindi pa kayo kumbaga parang na-stuck, yung feeling po ninyo ay na-stuck ka na sa sitwasyon na yung parang wala ka ng ibang pwedeng gawin kundi magtiis. Ayan po. So, basahin ko po yung mensahe sa inyo ng angels para po dito sa 8 of thought. You may feel as though you're restricted by the circumstances you find yourself in, but that's just an illusion. Make a promise to yourself to refuse to be stuck in a situation that's making you unhappy. Don't wait for someone to come to the rescue when you can free yourself. Oo nga, tama. Kasi ang dito po sa 8 of thought, ito po ay 8 of swords sa traditional tarot deck. Ito po yung babae na napapalibutan ng 8 espada. At naka-blindfold. Yun, feeling stuck. Hindi po kayo masaya sa kasalukuyan po ninyong sitwasyon. Pwedeng sa trabaho po ninyo, hindi po kayo masaya sa pasweldo po sa inyo, yung salary po ninyo, hindi kayo masaya sa posisyon po ninyo sa trabaho o sa kinikita po ng inyo pong negosyo. Pero dito, talagang dito po sa 4 of swords, ang ilan po sa inyo ay sobrang yung connection po ninyo sa divine, so to speak, sa creator, na talagang nag-contemplate ka at tinanggap mo ng maluwag sa kalooban mo na yung mga hindi magagandang nangyari ay okay na yun. Kumbaga, pasalamat ka na lang at nalagpasan mo na yun. Ngayong 2023, ngayong February 2023 ay mas magiging malalim ang connection mo sa mga spirits, sa mga angels, sa archangels. Nakikita ko dito dahil sa swords ay si Archangel Michael. Kumbaga, mga ating dude, mas madalas mong hihingian ng tulong or yun talagang aasahan mo si Archangel Michael na siya yung protekta sa'yo, protection, yan. Yung gagabayan ka at tutulungan ka na magkaroon ng clarity. Swords kasi ay sa isipan din po. Kung ang ilan po sa inyo ay na-stuck na kayo sa isipan po ninyo, no, mindset na wala na talagang pag-asa, ganun na talaga, pinanganak na mahirap. Lahat po ng limiting thoughts na yan, parang ibabaon mo na yan sa kung saan man o kakalimutan mo na yon. Magpapanibago ka ng pwedeng manifestation, babaguhin mo na yan. 11-11, 4 din po yan, no? So, ikaw na, kumbaga, ikaw na mismo ang babago sa perception o yun nga, yung mindset po ninyo sa isipan. Kasi puro, ito pong thought, 8 of thought ay 8 of swords, puro swords at
Ito yung napaka, yun nga, energy na restricted, low frequency. Okay. At mula dito sa napakahirap na yung ganyan pong energy na stuck, feeling stuck o kulang o maraming problema, maraming iniisip, maraming pagsubok, ano man po yun, o conflict, chaos, ay biglang talon sa 10 of emotion. Yan, 10 of cups, happy family, success, emotional fulfillment po yan. Magandang pamilya, meron din pong ikakasal o yun po magkakaroon ng yung higher level of commitment. Hindi lang lovers, hindi lang GFBF o yung mga hindi seryosohan na mga love affair, ganyan po. Hindi na po ganyan. Ito po ay pagsiseryoso na to, no? Higher level of commitment, marriage, o masayang pamilya, magkakaroon ng kapatawaran, no, sa kung ano man yung mga naging problema sa pamilya po ninyo or sa inyo pong romantic partner, sa inyo pong mga kapatid, magulang. So maganda po yan, may reconciliation, may healing. At ang ilan po sa inyo ay ngayon pong February mas magiging madalas kang kokonekta sa divine, sa mga spirit guides mo, ancestors, sa mga angels. Yung communication mas maiintindihan mo na kung ano yung mga ibig sabihin, yung mga mensahe, mga spiritual downloads ito. Ayan, ang ilan naman po ay sa panaginip, idadaan po yung mga ganyan po, no, signs, symbols, synchronicities, mga mensahe po sa inyo ng angels, ng universe, ng divine, ay idadaan po sa panaginip. Universe, angels, spirit guides. Yes. Wow, ito po yun. Confirmation o validation ng 10 of cups o 10 of emotion. Yes. Yes na yan. Claim nyo na yan. Comment nyo na po. Sa inyo na yan. Deserve nyo. Tagal nyo nang nahirapan. Ang ilan, matagal nang na-stuck sa sitwasyon na talagang sobrang mahirap. Ayan po. Yung wala kang malapitan ng mahingian ng tulong, may tutulong nga sa'yo, pahihirapan ka naman. Grabe. Sa ilan, nakikita ko dito, sobra kang nahirapan at ang ilan po sa inyo ay sobrang na-torture din o yung talagang nagkaroon kayo ng mental anxiety sa ilan na hindi po maganda yung mga, kasi communication din ito. May mga nanlalait po sa inyo, nagsasalita ng masama, may mga nananalangin ng masama sa inyo. Yan po, spell works o mga evil eye, mga naiinis sa'yo, naiinggit. So 10 of emotion, emotional fulfillment, abundance din po ito mga ating dude, kasi ito yung sa happy family card na 10 din po ay yan po yung may rainbow. Napakaganda rin po niyan. Pareho din po yan ang ibig sabihin ng rainbow ay infinite abundance. Kaya yes po yan. Wow. Yes. At kung may tanong ka ngayon, yes ang sagot sa'yo ng angels, ng archangels. 10 of emotion. 10 of emotion. Life is blessing you with a wonderful and loving family. Great happiness and emotional fulfillment are now on the horizon. Harmony with those you love is assured by offering forgiveness, understanding, and kindness to others. You're rewarded with unconditional love. Ayan. So, ito na po yun. Marriage, yung totoong pag-ibig, ngayon pong February, ay magkakaroon po kayo niyan. Maganda po yan mga ating dude kung ito pong 10 of emotion, kung sa business po, sa career, sa trabaho po ninyo, negosyo, maganda rin po yan na sign.
matagumpay, matutuwa ka, talagang sobrang nakaka-overwhelm po yung ganyan. Sobrang matutuwa ka na, yun nga, hindi mo inaasahan na yung sobrang hirap mo nitong 2022 ay napakaswerte mo naman ngayong 2023. Ayan, lalo na ngayong February 2023. May mga magaganda pong mangyayari o balita na matatanggap po ninyo, no, mga ating dudes. Saan po yan? Sa kalusugan, kahit saan po, kalusugan, sa inyo pong career, trabaho, negosyo, o kung ano po pinagkakitaan po ninyo, o sa inyo pong may kinalaman po sa love life po ninyo, yan ay mga magagandang balita. February, may mga ganyan po na na talagang nakaka-overwhelm na mga events. Ayan po, o pwedeng maimbitahan po kayo sa mga social gatherings o yung parties, mga celebration na talagang sobrang mag-e-enjoy ka. Meron ditong February 3, 4, 8, 12. Okay, so it's up to you. It's up to you, mga ating dude. It's up to you. Maaring meron kang pinaplano o mga bagong gusto mong subukan ngayong pong February 2023. Ano man po yung maging decision po ninyo ay, yun nga, it's up to you ang sinasabi dito ng spirits, ng angels. Tingnan nyo po. Ito na yan, mga ating dude. Tingnan nyo to. Choose a new direction. Choose a new direction. So, maaring sa ilan ay dahil nga dito po sa 8 of thought na sobrang na-stress ka, maaring ito ay sa romantic partner o sa inyo pong trabaho, career po ninyo, negosyo o partnership, business partnership na hindi ka masaya, hindi ka kontento, mga ating dude, yung parang gusto mo nang kumawala, ganun, gusto mo magkaroon ng financial freedom. Ito yun, magkakaroon ka ng mga bago. Ayan, choose a new direction. Mga bagong avenues o mga opportunities, ayan, na talagang ipe-present sa'yo ng universe, na parang kinakausap ka ng universe, ng mga anghel na, di ba gusto mo ng bagong trabaho, di ba gusto mo ng bagong buhay, ito na, may bago dito, pero nasa iyo kung paano, nasa iyo pa rin kung paano diskarte, kung mag-stay ka pa rin sa, at hindi ka lalabas, kumbaga mag-stay ka pa rin sa trabaho mo o sa kung saan ka man ngayon, at hindi ka lalabas sa comfort zone mo, hindi ka magte-take ng risk, o hindi mo susubukan, at ito na yung pinapresent sa'yo ng universe, ng angels, na may bagong daan, pwede kang mag-iba ng, nasa iyo talaga kung paano mo ina-navigate, kasi magkakaroon ka ng mga pwede mong daanan na mas magiging madali sa'yo na maging matagumpay o mas kumita ng maganda, yung matutuwa ka talaga, yung makukuha mo talaga yung gusto mo o yung pangarap mo. Don't stop. Ayan, mga ating dude, paalala po sa inyo ng angels, ng universe, ayan, ng mga ancestors po ninyo, don't stop. Dito naman po ay para sa mga, yung mga, lalo na sa mga, kayo po ay public influencer, online po ang inyo pong pinagkakaabalaan sa ngayon at kumikita na po kayo. Pero marami pong mga nagkikriticize, nanlalait, na mga bashers, mga nagta-trash talk po sa inyo, na kahit anong gawin mo, hindi mo talaga sila ma-please, kahit anong, lahat na ginawa mo, nag-adjust ka na, talagang sinusunod mo kung ano yung mga suggestion nila, yung mga gusto po nila, pero kahit anong gawin ay hindi mo pa rin talaga
hindi pa rin nawawala yung mga ganon, mga negative po na mga or toxic na mga comments. So, yung mga narcissistic talaga, hindi na talaga yan mababago mga ateng dude. Kaya ang sinasabi dito ng spirits ay wag kang magpatalo, wag kang hihinto sa kung anong ginagawa mo. Hindi porket kung ano nang sinasabi nila sa'yo ay ihinto mo na yung ginagawa mo na pinaghirapan mo ng ilang taon bago ka nagkaroon ng, kung kayo po ay YouTube, kayo po ay vlogger o public influencer, o sa Facebook po kayo, o kayo po ay nagla-live, nag-online selling po kayo, ano man po yung ginagawa po ninyo, ano man pong platform na napakaraming at napakatindi ng kompetisyon at napakarami nyo pong naririnig, maraming binabato po sa inyo na masasakit na salita. Sa kabila ng pagsisikap po ninyo, sa pag-a-adjust po ninyo at pagsunod sa mga gusto, lahat halos ng gusto nila ay sinusunod na ayoko nito, palitan mo yan, mas maganda yung ganyan. So lahat na ng suggestions ay ginawa mo talaga ang best mo para masunod lahat ng gusto nila, pero sa huli napakarami pa rin complain, napakarami pa rin yan, marami pa rin nagta-trash talk, walang naka-appreciate ng ginagawa mo o kung ano man po yung sinishare mo sa maraming tao, sa public. Kahit walang nakaka-appreciate, ang sinasabi dito ng angels ay don't stop. Hindi ka dapat magpa-apekto sa mga ganyan, sa mga narcissistic, sa mga walang kabusugan, kumbaga walang kakontentuhan. Kahit anong gawin mo, hindi mo mapapasaya, hindi mo sila mapapasaya dahil ayaw talaga nilang maging masaya, kaya hayaan mo na sila. Ayan, so mga ating dude, sinasabi sa inyo ng mga angels na ngayong February, mas galingan mo, i-challenge mo yung sarili mo na mas, yung sinasabing work smarter not harder. Huwag mo nang pahirapan ng sarili mo. Kung ayaw nila, diwag, basta ituloy mo pa rin yung gusto mo, ituloy mo yung plano mo. Kung gusto mong magpalit, may mga bagong ideas ka, magpalit ng creative projects o mas improve pa o mag-iba ng direksyon, ibang paraan naman, pwede po ito kung hindi ka man aalis or hindi ka kasi kung new direction ay magpapalit ng career, lilipat, aalis, relocation, aalis ng kung saan ka man ngayon, lilipat o sa ibang bansa, magma-migrate o magtatrabaho sa ibang bansa. Ano man po itong paglipat o pag-alis o pagbabago na gagawin mo ngayong February 2023 ay maaring sa ilan ay hindi mo naman kailangang umalis, hindi mo kailangang baguhin talaga lahat mula sa umpisa. Maaring strategize lang ang kailangan. Magbabago ka lang ng paraan, methods, ayan, na methods o anumang strategy na hindi ka mahihirapan. Kasi itong mga ganito, mga narcissistic na nagpahirap at hanggang ngayon ay nagpapahirap sa'yo, naninira sa'yo, kung ano-ano sinasabi sa'yo, gusto nila na huminto ka na. Kaya sinasabi dito ng angels na huwag kang hihinto, ipagpatuloy mo yung ginagawa mo. Baka may mga kailangan ka lang ayusin, strategize ka lang, ibahin ng methods, o kaya ay lumipat o baguhin ang iyong workplace, yung area, gawin mong mas relax, warm and cozy. Yan po, yung kung saan space ka nagtatrabaho, o ang ilan ay naka-work from home, sa bahay, home base. Ayan po. So, redecorate o pag-aayos, declutter. So, konting pag-a-adjust lang na hindi ka mahihirapan. Basta kahit ano daw po yung gawin ninyo, mga ating dude, ay dapat daw magiging mas masaya ka, mas relax, mas hindi ka pagod. Ayun nga, work smarter not harder, na hindi ka mahihirapan. Hayaan mo silang mahirapan, hayaan mo silang may stress dahil wala silang kakontentuhan. Kahit anong gawin mo, hindi nila kayang maging masaya, at lalong hindi nila kayang maging masaya para sa'yo dahil magkaiba kayo ng vibration. High vibe ka, high frequency.
ang ganda ng alignment mo sa universe. Ang energy mo ay talagang synchronize o naka-align sa universe, high vibration, positive energy. Hindi talaga kayo magkakasundo. Hindi ka talaga nila magugustuhan kahit anong gawin mo, kahit anong gawin, reach out mo sa kanila at pagsunod sa mga gusto nila. Hindi talaga, kasi magkaiba kayo ng frequency. So, negative, narcissistic, malayong malayo. So, hindi talaga sila mag-stay. At hindi nila, ang ilan po sa nakikita ko, hindi nila kinakaya ang energy mo, lalo na ngayon nagsimula ang 2023. Unang pasok ng taon, January pa lang. Pero mas lalo ngayong February, hindi nila kakayanin ang vibration mo. Yung liwanag mo, hindi nila kinakaya. Lalo silang naiinis. Yan mga ating dude. Basta tuloy lang. Ayan o, regeneration. Napakaganda ng mensahe po sa inyo mga ating dude. Para kang, yung energy dito, nakikita ko yung senaryo na para kang maraming sumabunot sa'yo. Alam mo yun, yung maraming umabuso sa'yo, maraming nagpahirap sa'yo hanggang sa nakalbo ka na. Ganyan ka na, nakalbo ka na, walang-wala. Bagsak na bagsak. Pero hindi, mga ating dude, tinan nyo, tinulungan ka ng divine, ng universe, ng mga anghel, na tumubo ulit. Kahit gutay-gutay ka na. Ayan. Yung literal na wala na halos natira sa'yo. Sobrang, naranasan mo yung sobrang hirap. Pero, regeneration, mga ating dude. Ngayong, lalo na magsisimula po ngayong February na tutubo na ulit kung ano man po yung pinaghirapan po ninyo na nawala, ninakaw sa inyo, kinuha sa inyo, sinamantala. Yan po mga ating dude, babalik po yan sa inyo, mas marami pa kasi 10 of Cups ay yan na yung todo, ayan na po yung 10 of Cups, yan na yung ultimate maximum na po yan na happiness at abundance, prosperity. Oh wow, oh wow, sobrang synchronized. No place like home. OMG, oh Lord. Tingnan nyo mga ating dude, sobrang ganda ng mensahe po sa inyo. No place like home. Ito nga yun, lalo na sa mga kayo po ay naka home base, work from home, o kayo po ay mas madalas po sa bahay kahit na kayo po ay nagtatrabaho. Nakikita ko dito na may trabaho ka may regular ka na trabaho pero meron ka ring business na ginagawa mo sa bahay o creative projects. Wow. Pero mga ating dude, napakaganda nito, warm and cozy. Ayan po. Maaring ang ilan po sa inyo ay ngayong February ay mag-aayos ka ng magde-decorate or or lilipat ng bahay, bibili ng bahay, makakabili po ng bagong bahay, o magpaplano po na yun po, may aayusin sa bahay, o magsisimula ka ng mag-ipon para makabili ng mas magandang bahay, makalipat. Napakaganda, masaya. Marami pong, may mga family members na bibisita at mag-e-enjoy po kayo, magse-celebrate po kayo. Mapupuno ng talagang warm, mainit na pagmamahal ng lahat ng miyembro ng pamilya. Masaya, napakaganda nito. Reunion, o kaya ay ang ilan po sa inyo ay mas gagawin mo ngang yung mga design or magde-decorate ka ng bahay o ng bahay mo, o ng yung bibili ka ng mga decorations sa mga furnitures na mag-a-arrange ka ng bahay na gagawin mong mas makikita mo talaga yung positive energy, high vibe, high vibration, yung magbibigay talaga sa'yo ng yung inspirasyon sa araw-araw na ginagawa mo. Work from home ka man o may trabaho ka sa labas o regular na trabaho. Basta pag uwi mo, gusto mo talagang yung pag uwi mo, ito nga, no place like home. O pag uwi na rin ng mga family members, mga kasama mo sa bahay na talagang sobrang relax, warm and cozy, talagang gagawin mo talagang parang nakikita ko dito ay little heaven, parang ganun. Yung basta maganda, nakaka-relax, nakaka good vibes talaga.
Yun po. At pag may pumasyal sa'yo, may mga bisita ka, talagang sobrang marerelax sila at gugustuhin nilang mag-sleep over or magpahinga sa bahay mo. No place like home. Napakaganda ng mensahe po ngayong February. Oops! Oh my. Oh wow. Exchanging gifts. Okay, so tapos na ang Christmas, tapos na ang New Year, pero hanggang ngayong February ay makakatanggap pa ang ilan sa inyo ng mga regalo. Malaking regalo po ito. Malaking sorpresa mula po sa universe, sa mga angels. Thank you, Spirit Guides. Napakaganda po ng mga mensahe po para sa mga Cancerian. Boys. Ayan. So, malaki, glow up ang nakita ko dito. Ang laki ng pagbabago, malaking pagbabago sa physical appearance po ninyo. Maaring ang ilan po sa inyo ay, kasi may mga star dito, maaring matagal mo ng pangarap na magpa-enhance kung ano man po yung gusto po ninyong pagandahin pa sa physical body, sa katawan po ninyo, sa appearance po ninyo. Ang ilan naman po ay, ayan, mga ating dude, napakaganda po. May mga star, ibig sabihin sa ilan ay may mga hiling, may mga dasal ka na magkakatotoo ngayong February 2023. At meron po dito na 48 maring makatulong sa'yo o magbigay sa'yo ng regalo. Kasi itong 27 ay angel number 9. Maaring Empress ang nakita ko sa energy na to, sa 9, number 9. Kahit nasabihin na 3 kasi ang Empress, yan po ay success, abundance. Ang 9 naman ay nakikita ko kasi yung buntis na energy, yung kayo po ay magbubuntis ng magandang ano man po yung ginagawa po ninyo, trabaho o creative projects. Sa ilan naman po ay etong February, ito po yung pang-siyam po ninyo na buwan na kung kailan po manganganak na o magbubunga na po ng napakaganda. Yung pinaghirapan po ninyo ng 9 months. Ngayong February po yung ika-9 po na buwan, ika-siyam na buwan na magiging matagumpay po. Oops. Queen of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. Meron pong meron talagang maaring Cancerian na nagmamahal sa iyo ng totoo. Pwedeng romantic partner, pwedeng kaibigan, o kaya po ay kliyente mo, naka-transaction mo, o business. Ay mga nakausap, yon, may connection sa iyo, o taong tumutulong sa iyo. Ayan. Cancer. Meron din pong yung mga tao naman na gusto kang bumagsak, gusto kang pahirapan. Meron po ditong Virgo. Mas malakas po yung energy ng Virgo. Virgo, Taurus, Capricorn, pero mas malakas ang Virgo. May Aries din po. Yung mga Aries na maaari naman po nakakatulong po sa inyo. Meron din pong Sagittarius na nagbibigay po ng stress po sa inyo o anxiety. May Gemini din po na maaring nakakatuwang mo sa mga obligasyon o problema, tumutulong sa'yo, or may tutulong sa'yo na Gemini. O maaring nagkaroon po kayo dati ng conflict sa Gemini, Libra, Aquarius. No place like home, mga ating dude. Napakaganda, nagliliwanag. Nakita ko rin dito na safe, may protection. Kung saan ka man nakatira, kayo ng family mo, may protection mula sa divine. Kita niya, umiilaw siya, nagliliwanag. May liwanag, may protection ng mga angels. At meron ditong, wow,
Ayan o, ang cute ng illustration na may growth. Ito yung bunga ng pinaghirapan mo, mga Ateng Dud. Pinaghirapan po ninyo na talagang wow. Kaya makakabili ng bahay or makakalipat. Ayan po. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo palagi. God bless po.